Kung kayo po mayroong mga Biblia, kayo po ay makipagbukas po sa akin sa aklat ni Juan, chapter 16, verse 33. Ang sabi po dyan, babasahin ko po sa English version. I've told you all this so that trusting me, you will be unshakable and assured deeply at in this godless world, you will continue to experience difficulties, but take heart, I've conquered the world. Ang mensahe po sa atin ngayong umaga, take heart, I have overcome the world. Yan. So, pagpabalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, dalangin ko, Diyos, na wala kang malampasan sa amin ngayon. Mula sa buhay ng lingkod mo, ang aming bishop, sa buhay ko ang aming buong sambahayan, papunta sa kanilang mga pamilya na naririto ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay namin. Lord, dalangin ko na patuloy mo kaming kahabagan. Ano mang mga bagay ang nakita mo sa amin na hindi naging akma sa iyong paningin at hindi nababagay sa amin, O Diyos. I-reveal mo po sa amin, sa bawat isa na naririto ngayon, upang sa pasimula na makita namin yung aming mga kagahulan, aming mga pagkukulang, mahingi namin ito ng tawad sa iyo. Upang sa ganon, O Diyos, makakilos ka ng malaya sa puso namin. Magkaroon ng malalim na pagrema ang mensahe mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito muli. Gamitin mo po ang aking buhay bilang daluyan ng iyong pagpapala ng mensahe mo para sa aming lahat ngayon. Wala kang malampasan nawa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Muli, ang karunungan mo ay maging karunungan ko, Panginoon. Sapagat sabi mo sa iyong mga salita, anuman ang wala sa amin, O Diyos. Kasi sa iyo kami lalapit at kami iyong pagbibigyan. Lord, salamat sa karunungan mo na ito na ipapahiram mo sa akin ngayon. Dalangin ko, O Diyos, na magamit ko ito para sa iyong kapurihan. Salamat po, Panginoon. Muli inaanyayahan ko ang Espiritu mo. Maghari ka, mamuhay ka. Dwell in us, O God. Live in us, O God. Let your fire be upon us in the name of Jesus. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y ibinabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Tagalog ng ating pong binasa na talata, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. How can we be comforted by this message? So paano ba tayo magkakaroon ng kalakasan sa mensahe ngayon ng ating Panginoon na kung saan, ano ang pamagat na nandiriyan? Take heart, I have overcome the world. Amen. So Jesus knew that it would be their last fellowship with Him. Kung babalikan po natin yung setting po ng pag-uusap, ng pagsalita ng ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay malapit na mabitray o sa kanyang betrayal, malapit na siya. Ito pong salita na ito, sinabi niya, habang siya yung huli niya na pakikisama doon sa kanyang mga alagad, habang kasama nila si Jesus, yung mga alagad niya ay laging nagtataka sa kanyang mga sinasabi. Amen. Di ba sa literal nating buhay, kapag mayroon tayong mga mahal sa buhay na malapit na, amen po ba? Alam nyo na ba yung word na kapag sinabing malapit na silang mawala, naghihingalo na sila. Minsan na nakakapakinig tayo ng mga pananalita ng pagpapaalam. Pagpapaalam, amen po ba? Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nagsasalita ng kalungkutan, bagkos ang pahiwatig niya ay kalakasan. Amen po ba? Alam ng ating Panginoong Hesukristo na ito na yung kanilang huli na pagsasama-sama. Sapagkat siya ay babalik na sa kanyang amang nasa langit.
So ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, I have told you all this. Sabi niya, I've told you all this. So sabi ng Panginoon, marami siyang sinabi kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, yung ano ba itong mga bagay na sinabi niya na. Alalahanin natin yung mga bagay na ginawa na sa atin ng Panginoon at yung mga alagad na yun, nagtaka sila. Ano ba itong mga things na ito na sinasabi ng guro sa ating lahat ngayon? Una, yung pagturo niya sa kanyang mga alagad, magpasimula pa nang siya'y nagministeryo sa lupa. Lahat, sabi nga, everything he taught to his disciples, hanggang sa hugasan sila ng paa na nagpapahiwatig ng paglilingkod sa iba, hanggang sa pagtuturo ng bagong utos na kung saan magmahalan kayo sa isa't isa. Amen po ba? At sabi niya pa, isa doon sa bilin niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. John 14:6. He is the real vine. Siya ang tunay na puno ng uba. Sabi doon sa John 15:5, di ba? Walang sino man ang makakapunta sa kanyang ama. Sa chapter 15 ng John, sa verse 1, walang sino man na makakapunta sa kanyang ama maliban sa pamamagitan niya. Siya ang tunay na puno ng ubas. So sa kanya lamang tayo kakapit, walang iba. Amen po ba? And the promise of the Holy Spirit, yan yung kalakasan na pinapaalala ng Panginoong Hesus nung time na huli na niyang pakikisama sa kanyang mga alagad. And this is a promise of inner peace despite external hardship, assuring us believers that Christ has already defeated sin, death, and the world-broken system. So sa kabila ng kanyang nalalapit na paghihirap, amen po ba? Sa kabila ng kanyang nalalapit na malapit na siyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niya yung kanyang kinabukasan doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ang kanyang sinabi? Ina-assure niya pa, sinisigurado pa yung kanyang mga alagad na dapat huwag silang malungkot sapagkat tinalo niya na ang kasalanan. Amen. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang kasalanan at eto, mapagtatagumpayan niya na yung kamatayan, maging yung bulok na sistema ng mundo, napagtagumpayan niya na. Kung mapapansin natin sa panahon natin ngayon, nakikita niyo ang sistema ng buong mundo. Maayos ba o may kabulukan? Mayroong maayos, mayroong kabulukan. So sabi nga, it is written. So nasusulat na yan. Kung ikaw hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, paano mo malalaman na ito man ay napaalala na sa atin ng Panginoon bago pa man siya ipinako doon sa krus ng Kalbaryo, ipinaalala niya na sa kanyang mga alagad at sa atin kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng kanyang pangakong Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, na siyang gagabay sa atin upang masumpungan natin ito, na siyang magiging guide natin nang makita natin, maalala natin sa sistema ng mundo natin ngayon. Mayroong digmaan, mayroong krisis, mayroong kahirapan, mayroong kapighatian. Pero sabi ng Panginoon, take heart, I have overcome the world. Amen? Hello? Hello? It encourages us to find strength through faith rather than relying on worldly comfort. So tayo'y pinalalakas na makita natin yung kalakasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapalit no mag-rely ka sa mundo, sikapin mo na magkaroon kang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi sa Matthew 24, ang mananatili hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Kung hindi ka nagbabasa nito at hindi mo alam, ayo nga pala, sinabi na pala ito ng Panginoon bago pa man siya ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sabi niya, I have told you all these things. Lahat ng bagay, ipinaalala na sa mga alagad niya at sa atin ngayon, alam na natin because of this book. Amen?
Nalaman na natin ang lahat hanggang sa pagparito ng kanyang espiritu na siyang gagabay sa atin na sa panahon ng taghirap, sa panahon na mahal ang bilihin, ay huwag tayong magulumihanan. Amen po ba? Sa halip, magtiwala tayo sa Diyos. Maging panatag tayo. We must stand firm with our faith. Amen po ba? Hindi ipinangako na magiging madali ang buhay. Amen. Pero ipinangako ni Jesus ang kanyang kapayapaan. Kapag ang mundong bumibigat, alalahanin natin siya ang nagwagi. Kaya may lakas tayong magpatuloy. Amen. Kapag bumibigat na ang mundo, kung mapapansin natin, maging yung dolyar, wala nang saysay. Amen po ba? Mataas na, kumbaga yung dolyar natin dito pumapalo ng 60 pesos. Ano yung mabibili mo sa 60 pesos? Kulang pa nga sa 1 kilong bigas eh. Magkano ang 1 kilong bigas? 65 pesos. Amen? Pero sa kabila nito, kapag nakikita mo ay pabigat na ng pabigat ang ating nararanasan sa mundong ibabaw, ano ang sabi? Alalahanin natin na nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Kasama tayo sa pananagumpay na yon. Kaya malakas din tayo na magpatuloy lang tayo. Amen po ba? Sa kabila noon, marami sa ngayon ang hindi alam ang pananampalataya. Hindi nila alam kung ano yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. You have tribulation. Mayroon kayong kapighatian na mararanasan. Yung nararanasan ba natin ngayon, tribulation na ba ito? Hindi pa. Wala pa ito sa katiting. Mayroon pang mas hirap na sitwasyon na darating na pagdadaanan tayo ngayon at sa mga darating pang panahon. Amen po ba? Binibigyan din sa mensahe natin ngayon na sa kabila ng mga pagsubok, ang mga sumusunod kay Hesukristo ay nakakatagpo ng tunay na kapayapaan at lakas sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Amen? Kaya nga nandiyan na, kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kapatid, kung wala kang ibang ginawa buong maghapon, magsigarilyo, uminom ng alak, magsugal, o mag-focus sa kung ano yung ginagawa mo na makamundo, hindi mo malalaman. Kaya pagdating ng kahirapan, isa ka doon sa mapipirish. Isa ka doon sa hindi magwawagi kasi wala kang alam sa katotohanan. Sabi nga, marami ang mapapahamak sa kakulangan ng kaalaman. Amen? Samantala ang sabi ni Apostol Santiago, kapag kayo kulang ng kaalaman, lumapit kayo sa Diyos sapagkat napakasagana niya kung magbigay. Amen? Hindi rason yung pupunta ka ng ibang bansa, yung lilipat ka sa kabilang ibayo dahil naghihirap na ang mundo ngayon. Because you are experiencing kapighatian sa buhay mo. Hindi yan ang rason. Ang tamang dapat mong hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Unahin mo ang Panginoon. At siya ang magbibigay sa iyo ng magaan na buhay. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kagalakan na sa kabilaan ng tribulasyon na nararanasan sa buong mundo. Masagana ka pa rin sa kapayapaan sa puso mo. Nagtitiwala ka. Sabi nga, ang mananatili, ang magpatuloy hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Amen po ba? Kaya kahit na nahirapan tayo, magpatuloy tayo. Huwag natin i-give up ang ating pananampalataya. Amen? Do not look back. Huwag nating balikan yung mga buhay natin na tinalikuran na natin. Kahit saan tayo pumunta ngayon na dako ng mundo, makakaranas ka ng kapaguran, makakaranas ka ng kahirapan, makakaranas ka ng kawalan, makakaranas ka ng sakit at karamdaman. The only concern ng Panginoon sa atin is that
We must be stand firm with our faith. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Ipaglingkod natin, nakikita natin na humihirap ang mundo, nahirapan tayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod, sapagkat sa paglilingkod, kino-comfort tayo ng Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, ang mensahe nito ng Panginoon, kino-comfort tayo dahil nararanasan na natin na humihirap na pahirap ang mundo. Kaya sabi niya, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito. Amen? Lahat na itinuturo ko, sundin nyo. Kaya sabi nga, ang manatili, ang magpatuloy sa pagsunod ay siya lamang lalakas, titibay, at makapananagumpay, katulad ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Tinitiyak ni Jesus na nagtagumpay na siya laban sa mundo. Kaya naman ang mga mananampalataya ay maaring maging matatag at hindi matitinag. Amen? Sinisigurado niya sa atin, through His Word, I have told you all these things. Sabi niya, tinuruan na tayo ng Panginoon na sa bandang huli, ano yung kanyang itinuro na kahit na mawala man siya, pero mayroon siyang ibibigay sa atin na magko-comfort, maggagabay, walang iba kanyang espiritu. Kung wala ang kanyang espiritu at kung walang espiritu ng Diyos sa atin, patay tayo. Walang saysay yung inyong bibisi-bisihan ngayon sa mundo. Yung pinaglalaan-laan ninyo ng inyong mga kayamanan. Walang saysay yan kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, itinuro ko na sa inyo, sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Manatili kayong sumunod, makapagpatuloy kayo sa kabilaan ng kahirapan. Tinuro niya pa, magmahalan kayo sa isa't isa. Ang sabi ng Panginoon, magmahalan sa isa't isa. Yung pag-ibig ng Diyos, i-share natin sa bawat isa. Amen po ba? Sapagkat kapag wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin magagawa ang mag-confront sa ating mga mahal sa buhay na nangangailangan ng Diyos sa kanilang buhay. Without the love of God in His passion, we cannot share the word. Amen? Kahit na hambalusin ka pa dyan ng martilyo, kung ano yung hawak niya, basta na i-share mo ito sa kanya. Na sa mundong ito may kabigatan, sa mundong ito na wasak, ang Diyos ay nagpaalala na sa atin na huwag tayong malungkot sapagkat nandyan siya, nagpapalakas sa atin. Magpatuloy tayo. Amen. Magpakalalim tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Hardship and tribulation will come, but believers should remain faithful. Kahit na dumating man yung kabigatan sa buhay, yung kalungkutan, kabighatian, kahirapan, dapat ang mananampalataya kay Kristo ay manatili pa ring tapat. Amen po ba? Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Sabi yan sa Matthew 24. Sa kabila noon, sa kabila ng mahirap ng panahon, di dapat tayo nagko-complain. Bagamat nandoon yung doon dapat natin na, Lord, ito na yung buhay ngayon. Pero salamat sa mga salita mo. Nasabi mo na nga pala sa amin. Katulad ng sinabi mo sa iyong mga alagad, bago ka pa ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Na sumunod lamang kami sa lahat na itinuro mo. Na magmahalan kami, na maglingkod kami sa isa't isa at maglingkod kami higit sa lahat sa iyo. At ang pangako mo sa amin upang hindi kami matinag sa kabila ng kahirapan ito sa mundo, ang iyong espiritu na siyang gagabay sa amin. Sa tamang landasin, sa tamang patutunguhan na hindi tayo maliligaw. Amen po ba? Hello. We must have faith in times of trials. This will not be a cause of losing our faith. Kapag dumating yung mga pagsubok, hindi ito rason para mawalan tayo ng pananampalataya. Kapag dumating yung pagmahal ng gasolina, hindi yan rason para ikaw ay magulumihanan. Paano kaya yan? Hindi na ako kikita. Paano kaya yung biyahe ko ngayon? Hindi na makabili ng bigas. Hello.
Where's your faith? Bago ka lumabas ng madaling araw, isama mo ang Diyos. Lord, let's go! Pagpalain mo po ang araw kong ito. Nawa mayroon akong maiuwi sa pamilya ko, mas higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Amen. Hello. Alam niyo po ba yung pagda-tricycle driver, naranasan po yan ang lingkod ng Diyos. At naranasan ko rin po na maghintay na 11:00 na ng umaga, wala pa kaming maisulod doon sa kaldero. Kasi hinihintay namin yung tatay namin sa pamilya. Pagdating niya, meron siyang 1.5 kilong bigas. Saka lamang kami magsasaing. Meron siyang 1.5 kilo na isda. 1 pirasong kangkong. Saka lamang kami magluluto at mayroon kaming pananghalian. Naranasan namin yun. Pero hindi yan naging rason para kami ay tumalikod. Nagpatuloy. Kung iisipin, pwede namang isipin ni Bishop, uwi na lang tayo doon sa probinsya namin kasi marami kaming bukirin. Malawak ang bukirin. O ako naman isipin ko, tara, uwi na lang tayo doon sa Bicol kasi mayroon kaming sinasaka. Malaki yung sinasaka namin doon na palayan. Malaki kami kung ng palay. Kapag maganda ang gusi, maabot ng 16 kaban na palay ang nakukuha namin. Pero hindi namin yan ginawa. Bakit? Napagtagumpayan na namin yung probinsya. Amen po ba? Pupunta na lamang doon para magbakasyon. Amen po ba? Nandito na tayo, idinala ng Panginoon. Ano yung gagawin natin? Tayo na ay mamamalakaya ng kaluluwa. Hindi na babalik doon sa dati nating trabaho. Amen? Are you getting it? Napakabuti ng Diyos. Ano ba yung mga katotohanang inaasahan natin sa pamamagitan ng mensahe na ito? Sabi ng Panginoon, Jesus prepare His followers for tribulation, pressures, persecution, and trouble. Wearing faith does not exempt one from suffering. Ibig sabihin, hinanda na tayo ng Panginoon sa mga nangyayari ngayon. Kaya lang hindi nakikita yan ng iba, it's because they don't read the Bible. This is our compass. Hindi sila nagbabasa, hindi nila binibigyan ng panahon ang pagbabasa ng mabuting balita. Kaya nga Ebanghelyo ni Kristo. Salita ng Diyos, hindi sila, ang akala kasi natin lahat, nabuhay tayo dahil sa isang iglap lang. Pero ang katotohanan, kaya tayo nabuhay dahil sa Espiritu ng Diyos na binuga sa atin. He breathed on us with His Holy Spirit. Kung bakit tayo nabuhay ngayon. Kaya ang iba dyan, kahit nakikita niyong gumagalaw, patayan. Bakit? Hindi sila hiningahan ng Espiritu ng Diyos. Pero binibigyan sila ng kalayaan ng Diyos upang mabuhay. Bakit? May pagkakataon pa sila na lumapit sa Panginoon. Nakikita mo malakas, gumagawa, tumatrabaho, kumikita yan ng pera. Pero patay sila sa harapan ng Diyos. Are you getting it? Tayo na lahat na nakipag-isa kay Kristo at hiningahan ang kanyang Espiritu, tayo ay mga buhay. Ang buhay natin ay hindi na atin, kundi pahiram sa atin ng Diyos. Sa literal word, yung kanilang buhay, bagamat alam nila na hiram ang kanilang buhay, pero hindi nila alam na mula doon sa kanilang pagiging hiram na buhay, pwede naman nilang maging aring ganap na maging sa kanila na yung buhay na yon na binigay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang nasa mga kamay ko, walang sino man makakaagaw nito mula sa mga kamay ko, maliban na kalooban pa rin ng Diyos. Amen? Lagi niyong tatandaan ang salita ng Diyos. Hindi niyo man alam yung bersikulo, yung chapter, kung saan yun. Basta may alam kayo na pangako ng Diyos. Ang sino man nasa mga kamay niya, walang sino man makakaagaw sa atin mula sa kamay niya, maliban na kalooban niya pa rin niya. Kagustuhan pa rin ng Diyos kung tayo ay mahulog
O minsan pinipili natin na gusto natin mahulog talaga mula sa kamay ng Diyos. Kapag masyado kang makulit, kapag masyado kang pasaway sa paningin ng Diyos, ihuhulog ka na lang ng Panginoon doon sa dagat-dagatang apoy. Amen po ba? Kaya binibigyan tayo ng kalayaan na mabuhay ng Panginoon dito sa lupa. Nang sa ganon, mayroon pa tayong pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Baka sa huli mong hininga, makatawag ka pa, Lord, have mercy on me. Lord, patawad po. Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Linisin mo po ako ng iyong makapangyarihang dugo. At muli, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung maalala mo yung mga word na yan bago kalagutan ng buhay. Pag hindi mo yan naalala, kawawa ka kapatid, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Ni hindi mo maramdaman na nagsasaya ang mahal mo sa buhay doon sa langit. Hello? Bakit tahimik ang lahat? Nagrerema ba sa puso natin ang kanyang mensahe? Amen? Huwag niyong tingnan yung katabi niyo. Tingnan niyo yung kalalagayan ng buhay niyo. Ano ba ang sitwasyon ko sa harapan ng Diyos? Pag ako ba mamatay ngayon, saan ba ang punta ko? Mapapalangit ba ako o mapasa impyerno? Kahit na bata, kahit na 3 taon na bata, kahit na 4 na taon na bata, alam niya ang patutunguhan kapag kilala niya si Kristo at tinanggap niya si Kristo. Tanungin mo ang 4 na taon na bata ngayon, anong gusto mo, langit o impyerno? Langit. Ikaw baka mamaya, matanda ka na, senior ka na, hindi mo pa alam kung saan ang punta mo. Langit ka ba o impyerno? Bulay-bulayin natin ang ating sarili. Ito na yung panahon. Ito na yung panahon na dapat tayo ay magbagong buhay. Hindi lang tuwing bagong taon. Ang taon, nagbabago yan, umiikot ang mundo. Habang umiikot ang mundo, nagbabago ang buwan, nagbabago ang araw, nagbabago ang taon. Pero ang pagbabago na mula kay Kristo, habang binabago tayo ng Panginoon, araw-araw naging malalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. Nalilimutan natin yung mga makamundong gawa. Nalilimutan natin yung mga walang kwentang ginagawa sa mundong magulo. Napapalitan ito ng may kabuluhan na mga paglilingkod sa Diyos. Sa halip na mag-persecute ka ng mga lingkod ng Diyos o yung mga mahal mo sa buhay, magsisi ka at muli mong tanggapin ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo alam, malakas ka ngayon, hindi natin alam bukas kung malakas pa ba tayo. Kaya, bawat paggising natin sa umaga, salamat Panginoon! Buhay pa ako. Salamat sa hininga mo. Pagdating ng gabi, Panginoon, patawad po. Nagkasala ako ngayong araw na ito. Pero wag mo pong hayaan na matutulog ako, na madumi pa ang puso ko. Yung iba sa atin, basta na lang nahimlay, natulog. Yung iba naman, basta na lang natulog, hindi na nalangin, hindi nagrepent, kinabukasan, hindi na nagising. Sa tingin nyo, sana ang punta nun? Yun naman talagang katotohanan eh. Amen po ba? So, dapat natin na gawing makatotohanan yung ating mga inaasahan sa pamamagitan ng mensahe na ito ng Panginoon. Sabi niya, ang pananampalataya ay hindi ito libre sa pagdurusa at mga pagsubok sa buhay. Hindi porket nananampalataya ka, wala ka nang mararanasang pagsubok. Wala ka nang mararanasang kahirapan. Ibahin natin ang pananaw natin sa buhay. Yung iba, lalo silang nag-complain. Bakit ganun? Kung kailan naglilingkod ako sa Diyos, kung kailan sumusunod ako sa Diyos, nagbibigay naman ako ng 10%. Bakit naghihirap pa rin ako? Bakit nagkakasakit pa rin ako? Huwag mong bilangin yung ginagawa mo. Ang tingnan mo, yung gagawin sa'yo ng Diyos. Kasi kapag tiningnan mo yung ginagawa mo, sa palagay mo, okay ka na, resolba ka na, pero sa paningin ng Diyos, kulang na kulang ka. Parang sinabi yan dati sa pelikula, tinimbang tayo ngunit kulang.
Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sapat ang timbang natin pagharap natin sa Kanya. Amen po ba? Lahat na ginagawa natin dito sa lupa, ipagsusulit natin doon sa Diyos. So wala tayong magawa. Kahit sabihin pa, kahit ka nagtatago dyan sa isang tabi, wala kang magawa, hindi ka nakita ng asawa mo, hindi ka nakita ng mga tao, pero nakikita ka ng Diyos nakatingin sa iyo. Kahit anumang ginagawa mo na pagsuhay, walang maliit na bagay na hindi kita ng Diyos. Lahat yan. Kaya nga, may CCTV tayo sa lupa, may CCTV tayo sa langit. Bakit natin nalalaman na alam ng Panginoon yung nagagawa natin? Sapagkat mayroon tayong kumbiksyon ang Kanyang Espiritu na sumasa atin. Yun naglalagay ng kumbiksyon sa atin para maalala natin na mali yung ginagawa natin. Pero kapag alam mo na mali yung ginagawa mo, pero patuloy mo pa rin ginagawa, wala kang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Are you getting it? Amen. Sa katunayan, yung pagiging tapat na sumusunod sa Diyos ay madalas na nangangahulugan ng pagharap sa mga hirap na nagpapatatag ng karakter at paglalapit natin sa Kanya. Amen. So, ibig sabihin, yung ating pananampalataya, hindi komot na mananampalataya tayo, hindi tayo daranas ng pagsubok sa buhay. Sabi nga, katunayan lamang ito na yung pagiging tapat natin, sumusunod tayo sa Diyos, madalas ito yung pagharap natin sa hirap na kung saan ito yung nagpapatatag sa atin. Nagpapatatag ng ating mga karakter sa panahon na tayo ay nahihirapan, sa panahon na tayo ay nawawalan. Pinapatatag tayo ng mga pagsubok na ito. Pero hindi ibig sabihin, maglalaylo ka na sa Panginoon. Lalaylo muna ako ngayon, hindi muna ako a-attend ng gawain, hindi muna ako maglilingkod, wala muna ako sa paghahayo ngayon. Maglalaban na lang muna ako. Kasi ang dami kong problemang pinagdadaanan. Pagkatapos mong maglaba ngayong araw, natapos yung paglilingkod, kinabukasan, ang problema mo, patong-patong pa rin. Kabaliktaran, gawin mo yung bahagi mo. Maging tapat ka sa bahagi mo sa Panginoon. Paglilingkod, ano man yan. I-set aside mo yung problema mo. Ang mahalaga, nakasunod tayo. Sabi nga, di ba, ang manatili, ang makasunod, hanggang wakas, siya lamang ang magdaranas ng pagliligtas ng Diyos. Amen? Hello? So ano pa ang dapat nating asahan? Ano pa yung dapat na maging gabay sa atin, ng mensahe sa atin ngayon? Yung inner peace na sinasabi na kung saan ito yung kapayapaan sa ating kaloob-looban. Mayroong kapayapaan na pansamantala. Mayroon ng kapayapaan na dahil na mayroon kang problema, nakita mo yung kaibigan mo, iyaya ka, tara na pare, punta tayo doon sa beer house. Para naman mawala yung problema mo. Sumama ka ngayon. Pagdating nyo doon, naibsan yung problema mo. Yun yung kapayapaan na pansamantala. Pero yung dapat natin hangarin, yung inner peace na sinasabing kapayapaan na walang ibang makapagbibigay sa atin maliban kay Kristo Jesus. Amen po ba? This will provide peace in us. Yung kalmang-kalma tayo mula sa ating kaloob-looban. Yung tayo'y confident dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? The reason why, bakit yung salita ni Kristo na naririto sa atin para tayo ay maging payapa. Kaya sa kapanahunan natin ngayon, nakakaranas ng gera sa ibang bansa, nakakaranas tayo, naapektuhan tayo, yung pagmahal ng bilihin. Sa halip na tayo ay magulumihanan sa halip na kayo ay magpanik, magtipon kayo ng bigas, magtipon kayo ng gasolina, manatili kayo na magtiwala sa Diyos. Kalma lang. Amen? Mayroon niya akong nakita, nalaman na isang kwento dahil mahal yung gasolina, nagtipon siya ng gasolina. Container ng gasolina, pinuno yung kanyang barong-barong. Ano nangyari? Nasunog lahat. Amen? Nasunog. Dahil pinuno niya ng gasolina. Sabi niya,
Kapag sobrang ng taas ng gasolina, mayroon akong ipon, uwi na ako ng probinsya. Para din yung taong mayaman, di ba? Ay, pwede na ako magpahinga. Magpunta kung kahit saan. Puno na yung aking kamalig ng pagkain. Wala na akong pangangailangan. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw hangal. Ngayon din, kukuhanin na kita. O nasaan ngayon yung kanyang kayamanan na inipon? Baka ang iba sa atin ngayon, nag-iipon kayo ng mga dilata. Huwag kayo mag-ipon ng dilata. Uuurin yan. Ipamigay nyo na lang doon sa mga hindi makabili ngayon dahil sa mahal. Amen po ba? Baka mamaya, nag-iipon tayo ng bigas. Bubukbukin yung bigas nyo. Lahat na kayamanan na iipunin natin sa lupa, tatangahin yan. Magkakaroon ng tanga. Sa halip, kung gusto nyo mag-ipon talaga, gusto nyo ba talagang mag-ipon sa panahon ng krisis ngayon? Gusto nyo ba mag-ipon? Mag-ipon kayo sa langit. Amen? Kailangan nyo pa bang elaborate ko kung anong ibig sabihin ng pag-iimpok sa langit? Hindi na tayo mga bata. Ang tatanda na natin sa ministry. Amen po ba? Ang iba sa atin, 5 taon na, 10 taon na, pero hindi alam kung saan pa ang punta niya. Bakit? Pag nandirito, hindi naman nakikinig. Wala naman ang puso sa Panginoon. Gustong-gusto nang umuwi. Gusto nang tumayo sa kinauupuan, nahihiya lang kasi nasa gitna siya. Hi! Are you there? Amen. Next na dapat natin na asahan na makatutuhan ay yung sinabi ng Panginoon na siya ang mananagumpay. Jesus overcame the world through His life, impending death and resurrection. So sa nalalapit na kamatayan ni Jesus Christ, ito na yung final stage ng buhay niya. Hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Sa halip, sabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng ito. Binilin ko na sa inyo ang lahat ng ito. We are encouraged to have faith and be firm. Dahil ang nagtagumpay na hari ay nasa panig ng mga nagtitiwala sa Kanya. Lahat ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Nasa panig natin ang Panginoon. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos daw po ay panig sa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Sabi yan sa mga taga-Roma. Aklat ng Roma. Pinakahuli na chapter. Amen po ba? Kaya napakabuti ng Diyos. Dapat hindi na tayo maging ignorante sa sitwasyon natin ngayon. Pag tumatas ang bilihin, mag-pray tayo, Lord, pagpalain mo po ang aking pinagkakakitaan. Lord, pagpalain mo po ang trabaho ko. Nang sa ganon, sa kabila ng mahal ang bilihin, ma-provide pa rin, Panginoon, yung pangangailangan ng pamilya ko. Makapaglingkod pa rin ako sa iyo sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat. Yung pananaw natin ibahin, sa halip na tayo magnireklamo, napapagod na ako, nasakit na ang likod ko, hindi ko na kayang magmaniho, hindi ko na kayang magtrabaho, magpapaawol na lang ako. Pag wala kang trabaho, hanapin mo rin ang trabaho. Amen po ba? Pero kapag nanatili ka kay Kristo, mananatili sa'yo ang trabaho, mananatili ka din. Mabubuhay ka rin. Hanggang sa gusto ng Panginoon na magiging buhay ka. Pero kapag tinalikuran mo si Kristo, mamamatay ka sa gusto mo. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero kapag nagpatuloy ka kay Kristo, mamamatay ka sa gusto ng Panginoon kung hanggang saan ang buhay mo. Amen po ba? May natutunan po ba tayo doon? And then, dapat nating asahan, sabi, lakasan natin yung ating mga loob. Sabi, take heart. A call to take courage. Be confident and not be defeated by circumstances. Sabi nga, be of good cheer. We must stand firm. Do not fear. Take heart. Huwag tayong matakot. Tumas man ang gasolina, huwag tayong matakot dyan. May paa naman tayo. May mga paa ba kayo? Huwag tayong matakot. Sabi nga,
ang comfort sa atin ni Jesus, be of good cheer. Huwag kang malungkot, magpakatatag ka. Magpakatatag, maging matapang at huwag matakot. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Tumaas man ang gasolina, may bibili pa rin yan. Amen po ba? Nakita nyo, kahit tumataas ang bigas, may bumibili pa rin. Minsan sinasabi ng nagbibenta ng bigas, ma'am, pasensya na kasi mataas ang bigas ngayon. Okay lang yan. Normal na yan. May bibili pa rin yan. Huwag kayong malungkot na bubulukan kayo ng bigas. Tingnan natin, may bibili pa rin yan. Amen? O kapag wala ka kay Kristo, pag sinabi na nga may tindahan, mataas ang bigas niyan, ay oo nga. Paano na kaya ito? Ito nga lang yung pera ko ngayon eh. Wala na. Imbis naging kalakasan ka doon, lalo siyang nalungkot dahil mabubulok yung paninda niya. Amen po ba? Sabi nga, be of good cheer. Maging cheer tayo sa mga nanlulupaypay. Kahit na mataas ang bilihin, palakasin natin. May bibili pa rin yan. Wag tayong mag-alala. Ako nga, tuwing bibili ako dyan sa ibaba, di ba dyan, mababa ang presyo dyan. Pag ako bibili, hindi pa nga ako nakakahakbang doon sa mga paninda. Ma'am, sinsya na, mataas ang bilihin ngayon, mataas ang ating tinda ngayon. Ay, okay lang yan. Sabi ng mga nagtatadta dyan, si ma'am lang yata ang nagsasabi sa atin ng ganun. Yung iba naman, hindi eh. Nagrireklamo pa eh. So hindi tayo kasi dapat nagrereklamo. Amen po ba? Sa halip mag-pray tayo na yung budget natin ay i-multiply ng Panginoon nang sa ganon mai-provide yung mga pangangailangan natin. Mataas man ang bilihin o bumaba man yan, the same pa rin, hindi natin mararamdaman. Amen? Hello? Katulad ko doon sa mga tricycle, kapag ako sumasakay, hindi ko ramdam na tumataas sila ng pamasahe. Kasi ako yung pinapakiramdaman ko yung kanilang mga pangailangan kapag may pamilya. Lalo na kapag nakikita ko yung driver na tagal naman ng pasahero. Minsan inip na ako kasi ako yung tao na lagi akong nagmamadali. Kasi yung oras ko binibilang ko. Dahil gusto ko pag dumating ako, mayroon pa akong kakaharapin na concern. Amen po ba? Minsan sasabihin ko kapag Kuya, bakit magkano ba yung, magkano ba yung bayad dapat na tatanggapin mo? Kasi kayo maghinintay ka, sabi ko ang init-init, hindi ko na kaya mainit na po eh. Tara na, ilakad nyo na. O, alam na, kilala ko ng terminal doon sa Langkiwa. Ay, si ma'am, malapit lang yan. Sige na, hatid mo na. Kahit na 80 na lang, bigyan mo na. Pero ayaw ko yung driver na nagpe-presyo sa akin. Gusto ko, ako yung magbibigay sa kung ano yung nire-reveal ng Panginoon na ibibigay ko sa Kanya. Kasi minsan sinasabi ng Lord, bigyan mo yan, masigit pa doon sa bayad ng mga pasahero na tatanggap niya. Sinusunod ko kung anong nire-rely ng Panginoon sa akin. Minsan nga, pag si tatay nga, pagkasama ko si tatay, minsan, mas malaki pa yung ibinibigay kaysa nakalaan na bibigay ko dapat eh. Bakit? Iisipin mo, sa kabila ng sitwasyon na nahihirapan ang tao, sa nahihirapan tayo, kasama tayo doon, maging pagpapala pa rin tayo. Huwag nating sasabayan yung kanilang mga daing, yung kanilang mga complain. Kasi pag sinabayan natin, wala na rin tayong pinagkaiba sa kanila. Minsan, dasal tayo ng sa umaga, Lord, pagpalain mo po ang aking pinagkakakitaan. Ang tanong, are you faithful? Hindi ka nga tapat eh. Sumusuhay ka nga eh. Alam niyo po ba, kapag tapat tayo, kapag nagpapatuloy tayo sa katapatan, kahit maliit lang ang pinagkukuhanan natin ng kita, amen po ba? Hello? Kapag mahal mo ang Diyos, kapag alam mo na kasama mo ang Panginoon, kapag kasama mo ang hari na nagtagumpay para sa'yo, pagpapalain ang negosyo mo. Hindi ka magugulumihanan sa buong maghapon, hindi ka mawawalan, hindi ka masisiro. Amen po ba? Maging tapat tayo sa kabila ng pagsubok. Kaya pag gising mo sa umaga, kung kayo mayroong mga pinagkakakitaan, itama mo ang motibo mo. Yung iba, Lord, sana marami akong
binta ngayong araw na ito. Sorry doon sa may mga tindahan ha. Sana marami akong binta ngayon. Lahat ng mga pinagkakitaan, hindi lang tindahan. Ang motibo natin, itama natin. Bakit? Baka mamaya, para naman, may maibili naman ako ng UC. Para naman, may maibili ako ng Red Horse. Hi, are you there? Wag kayong magagalit sa akin. Iyan ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung source ng pinagkakitaan mo, ang Diyos ang nagbigay niyan. Kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon, wala ka niyan. Amen po ba? So italaga mo ang buhay mo, kasama yung trabaho mo, kasama yung mga pupuntang customer mo, sa pinagkakitaan mo. Bakit? Ang Diyos ang magpapayaman sa'yo. Amen po ba? Hello? Itama natin yung motibo natin. Sa umagang-umaga pa lang, naghahagilap na tayo na sana may customer na dumaan na makabili sa akin. Kasi hindi pa nauusukan yung aking sikmura. Ayaw ng kape. Gusto kasi yung mahabang puti. Tumatago sa baga na nagbubutas ng baga. Amen po ba? Kaya wag po kayong magtaka kung isang araw pati likod nyo umuusok na. Sa kakasigarilyo nyo. Amen po ba? Itama natin yung mga mali nating nabuhay nang sa ganon, dumaan man ang tribulasyon sa buong mundo, hindi tayo maapektuhan. Bakit? May kapayapaan tayo sa puso. At napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng ito. Nakasama tayo doon. Kasama natin ang nagtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sakit, karamdaman, kawalan, kapighatian, problema. Kasama natin ang Diyos na nagtagumpay dito. Mas matindi pa yung pinagdaanan ng Panginoon. Napagtagumpayan niya yun. How much more tayo? Ito lang tayo. Ang kondisyon sa atin ng Panginoon, be of good cheer. Take heart. I've overcome the world. Napagtagumpayan niya na nga eh. Kaya pinaalalahanan tayo. Hindi ito nangyayari na walang paalala ang Panginoon. Kung bakit ang iba sa atin, hindi nila alam, it's because hindi sila nagmamahal sa Diyos. Pinipersecute nila ang salita ng Diyos. Inandiri ito lahat. Amen po ba? Kaya nakakaawa po yung mga ayaw makinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Lagi nating tatandaan ang ating pag-asa, ang ating kinabukasan ay nasa ating Panginoon. Amen. We must just focus on Him. Magpatuloy. Magpatuloy tayo sa kabila ng mga tribulation na mararanasan natin. Wala pa yung tribulation talaga na inaasahan natin. Mga patikim pa lang yan sa atin. Amen po ba? Katulad sa sitwasyon natin sa ngayon, tayo nakakaranas ng init. Nainitan ba kayo? Kahit mayroon na nga umiikot? Sa ibang lugar, alam niyo po ba, bumabagyo. Ano pipiliin nyo? Yung mainit o yung bumabagyo? Napakapalad pa rin natin. Amen? Patuloy tayo na magpakatatag. Sapagkat kasama natin ang hari na nagtagumpay na sa buong sanlibutan. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos, Panginoon namin na nasa langit. Sa oras po na ito, binibigay namin ang kapurihan at ang glory, Panginoon, ibinabalik namin ito sa iyo. Thank you, Lord, sa opportunity na nagamit mo ang buhay ko sa umagang ito. Dalangin ko po patuloy na patatagin mo kami, palakasin mo kami na makapagpatuloy na mahugot namin ang lakas na nagmumula sa iyo at ang kapayapaan na hindi namin makuha sa mundong ito ay patuloy naming maranasan habang ang mundo ay nagkakagulo. Payapain mo po ang puso namin. Huwag mo pong hayaan na magkaproblema ito. Salamat po, Diyos. Salamat sa paggagamit mo po sa akin. Naway maging pagpapala ako sa lahat na naririto ngayon sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y ibinabalik ko po sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan niya